Ang pagiging mayaman o mahirap ay hindi kailanman magiging basehan sa pagkatao ng isang tao. Sa videong ito, inyong matutunghayan ang banggaang tatatak sa inyong kaibuturan at kamalayan. Ano nga ba ang kayang gawin ng isang mataray na businesswoman sa isang maralitang waitress? Pero bago ang lahat, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga parikoy. Kung handa na kayo, umpisahan na natin in 3, 2, 1. Galing sa hikahos na pamilya, batang kalye at laki sa lansangan si Savannah. Siya ay dumanas din ng matinding gutom at kahirapan bago ito nakaraos at magkaroon ng marangyang pamumuhay. Rags to riches kumbaga. Naging matagumpay na businesswoman si Savannah dahil na rin sa kanyang pagsusumikap at matinding determinasyon noon na makaahon sa lusak na kanyang kinabibilangan. Mataray at mabangis, maladragon kung magalit, walang sinasanto at walang kinatatakutan. Ganyan ang mga paglalarawan nila kay Savannah. Ang mga tao sa kanyang paligid ay may mga lihim na galit kay Savannah dahil sa kanyang pagiging prangka. Lucia, wag na wag ka nang magpapakita sa akin magmula ngayon. Kung hindi ay baka kung ano pa ang magawa ko sa'yo. O baka ipakulong pa kitang hayop ka. Malakas na sigaw ni Savannah sa taong kausap niya sa telepono. Dahil sa tindi ng galit at lakas ng sigaw ni Savannah ay dinig ng kanyang mga empleyado ang matinding paghihimutok ni Savannah. Ayan na naman ang Dragon Lady. Umagang umaga bumubuga na naman ng apoy. Bulong ng isang empleyado. All of you, get back to work now. Anong pinagbubulungan ninyo dyan? Baka gusto nyo din masampulan dyan. Pagalit na wika ni Savannah sa kanyang mga empleyado. Kinabukasan ay nagtungo si Savannah sa isang mamahaling restaurant para sa isang dinner meeting para sa bagong business na kanyang ipapatayo. Sinadya ni Savannah na magpunta doon ng mas maaga upang panandaliang makapagmuni-muni. Nag-order muna ito ng wine habang naghihintay sa takdang oras ng kanyang dinner meeting. Ngunit matapos iserve ng waitress kay Savannah, ang wine ay bigla itong tumayo at sinampal ng malakas ang kawawang waitress. How dare you do that to me? Bastos kang babae ka. Hoy babae, hindi kita kilala at malamang ay hindi mo din ako kilala. Kaya kitang ipaalis sa trabaho ora mismo. Malakas na sigaw ni Savannah sa pobreng waitress. Agad na lumapit ang manager at ilang empleyado sa restaurant upang alamin ang nangyayaring kaguluhan. Dali-dali nilang sinaklolohan ang umiiyak na waitress na napahiga sa sahig at duguan ang kamay. Hoy babae, anong inaarte mo dyan ngayon ha? Pagalit na wika pa ni Savannah. Ma'am, hindi po namin mapapalagpas ang ginawa ninyo sa staff namin. Kung may problema po kayo, sana ay pinatawag nyo na lang ako at hindi na sana ninyo sinaktan ang waitress namin. Magrereklamo po kami sa pulis at sisiguraduhin namin na pagbabayaran ninyo ang ginawa nyo sa kanya. Palaban na wika ng manager sa restaurant. Excuse me, hindi ninyo alam ang ginawa niyan sa akin at hello, wala akong kinalaman dyan sa sugat niya. I will call my lawyer at sisiguraduhin ko din na mananagot ang babaeng yan. Mataray na sagot ni Savannah. Matapos nito ay pinili na lamang ni Savannah na tumigil na sa pagpapaliwanag sa mga tao doon at inisip niya na mas makakabuting magsalita na lamang siya pagkasama na niya ang kanyang abogado. Laking gulat ni Savannah nang dumating na agad ang mga pulis upang damputin siya papuntang presinto.
Kalmado namang sumama si Savannah dahil sa pagkakataong iyon ay natawagan na niya ang kanyang abogado at papunta na din ito sa presinto. Pagdating sa presinto ay muling nagharap si Savannah at ang kawawang waitress. Walang hiya ka, hayop ka. Anong drama tong ginagawa mo? Ano, gusto mo akong pirahan? Baka gusto mo, bilhin ko pa ang buhay mo. Galit na wika ni Savannah habang dinuduro sa mukha ang walang humpay sa pag-iyak na waitress. Tignan niyo sir, siya na nga tong may atraso eh. Siya pa ang maangas. Itutuloy po namin ang demanda. Wika ng manager na labis ang awang nararamdaman para sa waitress. Halos magkasabay na dumating ang abogado ni Savannah at ang ate ng waitress. Lucia, kilala mo ba yung hayop na waitress na yan? Nagtatakang tanong ni Savannah sa babaeng yumakap sa waitress. Madam, alam kong galit kayo sa akin. Pero bakit naman pati kapatid ko ay dinamay at sinaktan nyo pa? Umiiyak na sagot ni Lucia. Now I know kung bakit ginawa ng waitress na yan sa akin to. Kapatid mo pala siya. So, naghihiganti siguro siya sa akin dahil sinibak kita sa trabaho mo bilang personal assistant ko. Pero Lucia, alam ba ng kapatid mo ang dahilan kung bakit kita inalis sa trabaho mo? Pasalamat ka nga at hindi kita ipinakulong, di ba? Naluluhang wika ni Savannah. Lingid sa kaalaman ng lahat ay itinakbo pala ni Lucia ang 50,000 pesos na ipinag-utos ni Savannah sa kanya upang ibigay dapat na tulong sa empleyado niyang may sakit at nasa hospital. Nalaman ni Savannah na hindi naman pala nakarating sa empleyado niyang nasa ospital ang perang ipinapaabot niya sa kanyang personal assistant na si Lucia. At matapos noon ay naglaho ng parang bula si Lucia. Tsaka na lamang ito natawagan ni Savannah noong gumamit siya ng ibang number. Samantala, nagulat ang lahat sa pagdating ng isa ding waiter na may dalang katotohanan. Pinakita ng waiter ang isang video na nakuhanan niya nang marinig nito ang usapan tungkol sa plano ng waitress laban kay Savannah, kausap ang kasamahan din niyang waitress. Ngunit hindi na kaya ng konsensya ng dumating na waiter na itago ang katotohanan ng kanyang nalaman. Sa likod pala ng kawawang itsura ng waitress ay may nakatagong maitim na balak. Sinadya palang buhusan ng wine ng waitress si Savannah at pasimpleng dinuraan pa nito sa mukha ang mayamang businesswoman. At ito ang naging dahilan upang maghimutok sa galit si Savannah. Kaya naman nagpakawala ito ng isang malakas na sampal sa pagmumukha ng waitress sa oras na iyon. At sa sandaling natanggap ng waitress ang sampal mula kay Savannah ay agad itong humandusay sa sahig at gamit ang blade na nasa kanyang bulsa ay mabilis na pasimple at palihim na sinugat niya ang kanyang sariling braso upang ipakita sa lahat na talagang sinaktan siya ni Savannah. At tama nga, nakita ng mga pulis ang blade sa bulsa ng waitress na may bahid pang dugo nito. Lucia, alam mo na trinato kitang kapamilya ko. Lahat ng pangangailangan mo at lahat ng tulong ay binigay ko sa iyo. Pinagkatiwalaan kita ng sobra. Pero nagawa mo pa rin akong pagnakawan at lokohin. Umiiyak na sambit ni Savannah. Paluhod na humingi ng tawad si Lucia at ang kapatid nitong waitress kay Savannah. Ngunit masakit man sa kanyang kalooban ay kailangan ng turuan ng leksyon ni Savannah ang magkapatid na may angking kasamaan. Nagsampa ng kaukulang kaso si Savannah laban sa magkapatid. Labis din na nagsusumamo upang humingi ng tawad ang manager kay Savannah. At isang makabuluhang aral ang tanging sagot ni Savannah sa manager. Ang mga tao napakabilis kumanghusga. Kahit na hindi nila alam ang totoo, kadalasan kung sino ang mukhang kawawa at mukhang aping-api, ay siya agad ang bibigyan ng simpatya.
Nakakalimot madalas ang mga tao na alamin muna ang buong pangyayari bago sila magbitaw ng mabibigat na akusasyon laban sa isang tao. Matalinghagang wika ni Savannah sa manager, sabay talikod at kasama ng umalis ang kanyang abogado. Bagamat mataray at istrikta si Savannah, ay ngayon lamang nila napagtanto na nagiging dragon lang naman pala siya sa mga taong masama ang pag-uugali at walang pakialam sa kapwa. Salamat muli mga pare koy. Kung nagustuhan nyo ang video ito ay wag na kayong mahiya na magbigay ng isang like. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga pare koy. Hanggang sa muli, salamat!